Ito pang isang ogag. Oh, ito nga yung sinasabi ko kanina sa ating topic na si BBM daw hindi na daw aabot ng 2028 according to Tililing. Kasi sa kabila ng mga pinaggagawa nila mga bossing, sa kabila ng walang katapusang privilege speeches ng mga kawatan na mga congressman, sa kabila ng ginawa ng Quadcom na paghihiring, sa kabila ng good government, bad government, however you wanna call it, whatever you wanna call yung komite ni Chua, sa kabila ng lahat ng ito, naglabas ng survey, mga bossing. Naglabas ng survey ang hindi ko alam kung anong survey survey company yun. Pero lumalabas sa survey na mababa man yung approval rating ni Inday at I think 37%, mas mataas pa rin siya kaysa kay Bongbong Marcos. At mas mataas siya ng bonggam-bongga kay Martin Romualdez. And so on and so forth. Dito mo malalaman na kung kahit na anong gawin nila, the more na inaapi nila yung mga Duterte, the more na lalong minamahal ng tao ang mga Duterte. Hindi sila, mga bossing, Pulse Asia pala, Jeb Rivera. Hindi sila nagtanda. Si PRRD noong simula nung kanyang kampanya pa lang, binabanatan na siya ng media. Number 4, mga bossing, si PRRD noong nagsimula ang kampanyahan. Ang number 1 noon, si Mar Rojas, si Grace Poe, tapos may Binay. Yan yung mga pinagpipilian noong araw. Si PRRD, nasa dulo yan. Anong ginawa nila kay PRRD? Yung mga elitistang mga dilawan, inapi-api, probinsyano, pagka nag-English daw, yung eagle, mga ganun, yung pronunciation niya, pinagtatawanan. Tapos binaboy si Duterte. Anong ginawa ni Duterte? Putsang ina, kung ano yung unorthodox or yung hindi ine-expect na, kumbaga, binago niya yung paradigm ng landscape ng politics. Nung nagsimula na yung mga debate, putang ina, doon lumabas yung galing ni Duterte. Ang daming mga batikos kay Duterte noon. Babaero ka daw. Ang dami mo daw asawa. Yun yung mga pinapalabas. Anong sagot ni Duterte? Tangina, magalit kayo or magtaka kayo kung lalaki gusto ko. Natural, lalaki ako, babae yan eh. Mahilig ako sa maganda, anong pakialam mo? Anong gagawin ko rito sa kargada ko? Hindi ko naman to mabebenta. Di ba? Natatandaan nyo? Yan yung mga pinagsasabi niya. Mayroon daw Davao Death Squad. Ganun, di ba? Hindi ko alam yung Davao Death Squad, pero ang alam ko, putang ina, galit ako sa kriminal. Papatayin ko lahat ng kriminal. Nilinis ko ang Davao. Maraming namatay sa Davao sa paglilinis namin. At gagawin pa rin namin yung wala kaming pakialam sa human rights, blah, 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 blah. O tingnan ninyo, from number 4, putragis, biglang nag-number 1, nag-landslide pa. Kasi nga, ang mga Pilipino, ganyan, galit na galit sa mga nang aapi. Yung ginawa nila kay Inday Sara na paninira, putang ina, yun ang naglibing sa kanila sa hukay. Hindi mo pwedeng dungisan ng korupsyon yung isang tao na napakaganda ng nagawa sa kanyang district, sa kanyang sinasakupan. Yung Davao City, safest city, cleanest city. Sa Davao City, pumunta ka ron para kang nasa Maynila. Napapalibutan ng Davao City ng mga probinsya ng mga Moro na nagbabarilan. Pero ang Davao City nanatiling insurgent-free, walang NPA, walang terorista, nagkakaisa ang Muslim, Kristiyano. Napakadaming investors. Ang yaman nila sa prutas. Merong mga lugar na sa Davao City na wala ng mga kuryenteng nakasabit. Lahat ng kuryente nasa underground na.
Katulad na lang din ng KOJC compound, wala ng kuryente, lahat nasa ilalim. Kaya nga hanap ng tunnel itong si Torre noon. Kasi alam niya na may mga ano talaga utility tunnels or utility na yung mga dinadaanan ng mga kuryente na nakabaon sa lupa. Debt-free ang Davao, cleanest sa Southeast Asia. Tapos sasabihin mo kurakot ang mga Duterte sa halagang 125 million? Putang ina, tanga lang ang maano niyan. Tingnan mo wala silang mahanap na ibang mali kay Inday. Pati yung pananapak ni Inday noon para mabuhay yung disbarment case. Pati yung pananapak niya ng sheriff, puta naungkat na nila ngayon. Kasi wala silang makalkal talaga na baho ng mga Duterte. Yun ang problema nilang malaki. Na sumugal sila, natatalo na sila. Na kahit na anong sugal nila, nauubos lang yung pera nila, pero putang ina, si Inday Sara nananatiling pinagtitiwalaan ng maraming Pilipino. Kaya dahil doon, mga bossing, etong si Trillanes, pumiiyak na. Ang sabi niya, kung hindi daw mapapa-impeach si Inday Sara, hindi na daw aabot ng 2028 si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi nga, ang military, unti-unti na silang nagkumikilos. Yung mga retired military personnel na tinanggalan ng security neto ni Marbil, kasi lahat yung mga yan may mga security escorts lalo na yung mga PNP generals, tinanggalan lahat yan ng escorts. Lahat nitong mga PMAyer na ito ay gumagalaw na po sila. At naramdaman na ni Trillanes kung gaano kalakas yung panawagan nung dating mga opisyal ng sundalot kapulisan, palakas na ng palakas na mga bossing yung panawagan nila. At lumalaki na ng lumalaki yung influence nila over sa mga nangyayari. Ang INC kumampi na sa hindi pagpapa-impeach kay Inday. O sige, sabihin na natin, ayaw na ibang INC na sabihing kinakampihan nila si Inday. Kinakampihan nila yung hindi pagpapa-impeach kay Inday. Magkaiba daw yun. Sige, bigyan na natin sa kanila. Yung mga sundalot militar, nagkalat na daw ang GCs at talaga naman, palakas na ng palakas. Kaya ito ang suggestion. Tinanong ngayon ito si Trillanes, Boss, sa tingin mo, anong pwedeng mangyari? Kaya bang tapusin ni Bongbong yung 2028, yung kanyang 2028 na, kasi nakakasanayan na ng mga tao. Every Friday may nagpupunta na sa EDSA. So alam mo yun, kaliwat kanan na yung mga kilos protesta. Hindi lang talaga na tutuloy kasi nga ginagamit yung pwersa ng kapulisan para i-disperse yung mga nagpapahayag. Pero kung titingnan mo, unti-unti nang nag-gain ng traction yung efforts ng mga Pilipino to at least call out itong administrasyon na ito. And alam nito ni Trillanes na hindi makikinig ito si Bongbong. Kaya nga ang pag-asa na lang daw nila para ito si Bongbong Marcos manatili sa kapangyarihan, ma-impeach si Inday Sara. Kasi pag na-impeach si Inday Sara, hindi na siya makakatakbo sa 2028. So yun lang talaga yung gusto nilang mangyari. Wala silang masilip kay Inday. Pakinggan ninyo itong sasabihin nitong Tolongges na to. Si Sara. Yun. And ito, yung chatter sa PMA chat groups, masyadong significant. So coming from Trillanes na itinatakwil ng mga PMAyer, ina-acknowledge niya yung lakas, impluwensya netong mga magkakabrad. And inamin din dito ni Trillanes na itong mga dating mga general na ito pro-Duterte. Bakit magiging pro-Duterte yung dating mga general?
Kasi maganda ang ginawa ni Duterte nung panunungkulan niya. Kaya sila naging pro-Duterte. Trillanes, kung totoo yung sinasabi mo na mga switik ang mga Duterte, sana ikaw na mismo umamin na yung chatters, yung panawagan sa mga GCs, palakas ng palakas dahil yung mga retired generals, PMAers, majority of them Duterte supporter. Nagigets mo, Trillanes? Duterte supporter sila. Ibig sabihin, sa kabila ng lahat ng mga paninira mo, hindi ka nila mahal. Duterte ang mahal nila. Bakit nila mahal ang Duterte? Kasi maganda ginawa ng mga Duterte. So ano ngayon itong sinasabi ninyo ng mga magnanakaw yung mga Duterte? Ikaw na mismo nagsasabi. Napakalakas ng panawagan sa mga GCs ng mga PMA. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na... Hindi, Trillanes, tangina sinisira mo yung diskarte nila eh. Parang sinasabi kasi nito, yung Trillanes, sinisiraan niya yung ingay ng ng mga GCs ng mga retired generals, mga PMA eh. Parang sinasabi niya na nag-iingay yung mga yan kasi hihingi ng posisyon yan pag nakapwesto si Inday. Ganun eh. Hindi sir, hindi. Kaya sila nag-iingay ngayon, Trillanes, kasi nga putang ina balasuba si Bongbong. Balasuba si si Tambaloslos. Kaya sila galit. Kasi nga binababoy yung Pilipinas. Doon sila nagagalit. Hindi yan sila nagchat-chat. Oy guys, tangina, kumampi tayo sa mga Duterte para magkaroon tayo ng posisyon sa gobyerno pag umupo siya. Tanga! Di sana ngayon pa lang kumampi na sila kay Bongbong. Kung gusto nila ng posisyon sa gobyerno, bakit pa nila kailangang antayin umupo si Inday? Wala nga plano si Inday tumakbo pa sa ngayon. Bobo talaga to si Trillanes mag-analyze eh. Pero ina-acknowledge niya na talagang malakas yung panawagan amongst the ranks ng mga retired generals and retired personnels ng AFP and PNP. They're all Duterte supporters, yun ang sinabi niya. Oh. Na papasok yan, yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. It could be too tempting for these PMAers to resist. Meron kasing mga Duterte, no? Lalo na sa mga retired ranks. Ngayon, inamin niya na merong mga Duterte sa retired ranks. At alam ni Trillanes yan because siyempre kahit naman tinatakwil yan meron pa rin niyang information na natatanggap definitely from this organization, from this group. At alam niya gaano ka-influential ito ring mga tao na ito. May impluwensya rin itong mga tao na ito doon sa mga underclass nila na mga opisyal pa ngayon na aktibo. So delikado talaga yan. And ang kanyang assessment, tinan mo ang kanyang assessment, considering na itong mokong na to, sip-sip na sa administrasyon, hindi na matatapos ni Bongbong yung kanyang administration. Imagine, napaamin si Trillanes, nakikita na kasi nila yung pagbagsak, paghina, katulad yan, tapos na yung Committee on Good Government, tapos na yung Quadcom. Puta pa, paano na? Ano na? Impeachment na lang, di ba? Impeachment na lang yung nila, yung pagkukuhanan nila. O paano kapag di na-impeach? Di puta, yari na. O lalo na. O yun yung sinasabi nito ni Trillanes na if Inday Sara weathered this after all the efforts na ginawa ng mga congressman, lahat ng pera na winaldas para lang sirain sila tapos hindi mo sila napabagsak ngayon, there's no turning back, sabi nga nila. This is the point of no return para sa karir ng mga kupal na ito. And masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against...
'Di ba? Ikaw na nagsabi, Trillanes, ha? Pro Duterte itong mga iba rito. Majority rito sa mga to, pro Duterte. Bakit? Magaling kasi si Duterte, 'di ba? Inamin mo rin, Trillanes, na ikaw lang naman ang may ayaw kay Duterte. Kahit naman ikaw, gustong-gusto mo si Duterte noon. Niligawan mo nga siya bilang gusto mong maging vice president niya, tanda mo? Nung tinanggihan ka, binanatan mo na kagad, di ba? Alam ko naman deep down sa puso mo, idol mo din talaga si Duterte. O, dito lang talaga lumalabas, at least inamin mo na marami na mga nananahimik lang ang talagang nagmamahal sa mga Duterte. Hindi lang lumulutang dyan, sumasama sa mga rallies, but definitely may numero ang mga Duterte. Saan yan magmamanifest? Sa 2025, sa 2028. Kaya ikaw, Erwin Tulfo, puta, humanda ka. Maaaring nagna-number 1 ka ngayon, pero humanda ka. Baka sa pinaggagawa mo, baka yan na ang katapusan ng political career mo, sir. Maniwala ka. Sa the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Doon kasi sa panahon ni, idagdag ko lang, Christian, doon kasi sa panahon ni Pinoy and neto ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang ano. Pero ngayon meron eh. Oh, 'di ba? Kaya umamin siya nung panahon ni Pinoy, nung panahon ni PRD. Nung panahon ni PRD wala talagang agitation. Kasi masaya ang military nung panahon ni PRD. Masaya ang military. Mantakin mo, bawasan mo yung budget ng military ngayon. Tapos parang putang ina, ginagawa mo silang patay gutom. Binigyan nyo ng dagdag na 150 to 350. Parang binibili nyo yung nila, yung loyalty nila. Kunyari, dagdag allowance. Pera ng taong bayan yung pinambabayad nyo sa mga military para mahalin kayo. Tangina si PRD, hindi ganun. Binigay ni PRD sa mga military yung dapat para sa kanila. Yun ang kaibahan. Kaya sabi nga ni Trillanes, nung panahon ni PRD, walang mga agitation, walang recruitment. Panahon ni Pinoy, halos wala din. Pero puta ngayon, nung panahon ni Bongbong, bakit merong agitation, Trillanes? So umamin ka rin, bulok yung administrasyon ni Bongbong. Mas bulok yung administration ni Bongbong kaysa kay Ninoy. Kay Pinoy. 'Di ba? Kasi kay Pinoy walang build up eh. Tapos ngayon biglang nagkaroon. Ibig sabihin, gunggong talaga yung administrasyon natin ngayon para magkaroon ng gapangan, magkaroon ng rekrutan, magkaroon ng sulatan na nagaganap. So gets ngayon ni Trillanes. Bakit kakampi mo, Trillanes, yung administrasyon ngayon? Kung nakikita mo pala na bulok yung administrasyon ngayon, putangin na, kayo nang bahala sumagot kung anong sagot dyan. Kaya yun ang danger. May mga disgruntled pa. Ako, I'm almost certain that disgruntled, may mga disgruntled. So as in, ganun nakatindi yung emotions ng mga retirado ngayon. Delikado yan, sir. Delicate yan. Hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya may impeach si Sara. Kung hindi niya may... patay tayo dyan. Hindi mo daw matatapos yung termino mo, Bongbong, kung hindi mo mapapa-impeach si Inday Sara. Ayun. Paano ba yan? Paano ba yan, sir? Medyo delikado ka dyan. Ay, nako, Diyos ko, ito ang nakakatawa rito, mga bossing, kasi galing ito kay Trillanes. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo